Isang araw sa Roma, isang tao ang naging pinakamakapangyarihan sa buong republika. Siya ang nagligtas sa Roma sa digmaan, nagbigay ng pagkain sa may hirap, at nagkaloob ng lupa sa mga sundalo at mamamayan. Ngunit sa huli, ang mismong mga kaibigan niya ang pumatay sa kanya. At ang inaakala nilang pagliligtas sa republika, ang siya palang magpapabagsak dito. Ito ang kwento ni Julius Caesar. Kung paano siya naging bayani ng Roma, kung bakit siya kinatatakutan ng mga senador, at kung paanong ang kanyang pagpaslang noong 44 BC ay nagpasimula ng pagbagsak ng Roman Republic. Noong 49 to 45 BC, sumiklab ang isang malaking digmaan sa loob ng Roma, ang Caesar's Civil War. Nagbanggaan ang dalawang pinakamakapangyarihang lider, si Julius Caesar at si Pompey the Great. Sa huli, nagwagi si Caesar. Noong 48 BC, natalo si Pompey sa Battle of Pharsalus at tumakas siya papuntang Egypt kung saan siya pinatay. Pagbalik ni Caesar sa Roma, ginawa siyang dictator at noong 44 BC, idiniklara siyang bilang dictator for life. Hindi tulad ng ibang leader, maraming reforma si Caesar. Nagbigay siya ng lupa sa mga mahihirap at veteranong sundalo. Nagbigay ng libreng pagkain sa mamamayan. Nagbawas ng utang ng maraming tao. At inayos ang kalendaryo ng Roma na naging Julian Calendar. Sa mga ordinaryong Romano, bayani siya. Pero sa Roman Senate, ibang kwento ang nakikita nila. Sa loob ng Senado, maraming natatakot. Kung si Caesar ay dictator for life, ano pa ang susunod? Baka maging hari siya. Para sa Roma, ang pagiging hari ay isang bangungot. Dahil noong 509 BC, pinatalas nila ang huling hari upang itatag ang Roman Republic. Para sa kanila, si Caesar ay banta sa kalayaan. Isang grupo ng senador ang lihim na nagplano.